Hello, magandang hapon sa inyong lahat, ano. So, higit isang linggo na yata 'tong issue na 'to. Ngayon ko lang marereakan. Kasi ngayon parang naiintindihan ko na yung pangyayari. Inuulit ko, no. Sabagay hindi ko pa naman sinasabi, pero nililinaw ko pala. Hindi ako expert pagdating sa gitara, hindi ako musician. Pero nanonood ako nung yung pinaggayahan na itong palabas, yung Pawn Stars. At naririnig ko na rin yung brand na Les Paul na gitara. Kasi sinearch ko kanina, talaga mahal talaga yung Les Paul. Minsan nga umabot ng $10,000 yan eh. Ito, nakalagay dito, 1,600. So, mahal talaga tong gitara na to. Yung Les Paul, no? So, nagbebenta yung gitarista ng Aegis kay Bostoyo. Tapos, may parang hindi nagustuhan yung mga netizen. Tingnan na nga natin kung ano. So, ito yung video. Pwedeng gumanda yung boses? Ewan ko, di ko alam yan kung ano. Baka yun na yung solution, Labs, para gumanda na yung boses ko, mawala yung paos. Ano sa tingin mo? Dati ko parang mag-play mo kanina. Alright, sige, tingnan natin yan. So, isang Gibson. Yeah, Gibson. Take note na may fake din na ano na nagkalat na ito. Alam mo ba? Ang Aegis ay isang sikat na bandang Pinoy na nabuo noong Sinong umabot dyan sa Aegis? Yung kasikatan nila, sino yung mga kaidaran dyan ng Aegis? dekada siyamnapo. Kilala sa kanilang malalakas at emosyonal na kantang hugot. Pinamumunuan sila ng vocalist na si Juliet Sunot na may Ito ba yung kakaibang namatay? bingit at powerful na boses. Sumikat ang banda dahil sa mga kantang tumatama sa puso ng masa tulad ng Halik, Basang-basa sa ulan at Luha. Kadalasan, ang tema ng kanilang musika ay tungkol sa pag-ibig, sakit at tunay na karanasan sa buhay. Hanggang na ngayon, patok pa rin ang Aegis sa mga live performances at concerts. At nananatili silang isa sa pinaka-iconic na banda sa OPM dahil sa kanilang kakaibang tunog. Sinearch ko yung Aegis ha, hindi ko na to naabutan. Pero sinearch ko yung Aegis. Ang unique sa boses nila, yung magaspang eh, no? Na, alam mo minsan sumisikat sa isang banda pag yung, pag meron silang signature na sound sa boses eh. Itong Aegis kasi meron nun eh, yung magaspang na pag kumakanta sila yung parang kinakayod ang lalamunan. Pero maganda sa pandinig, no? At relatable na mga kanta. At ang binibenta sa PP Stars ay ang gitara ng Aegis. Alright. Gibson, anong model po yan? Ano nga ba ito? 2,000? 2,000. 2000, alright. May serial number ito, nakalimutan ko na. 01, 10, ano Alam yan? mo maganda 14. sana yung kung pinapirmi niya sa lahat ng member. So legit, may serial number. Alright. Yan ang gamit ko ever since talaga. Lahat ng albums, ito na. So, magkano nyo naman yung binibenta? Sabi nila, pwede raw 3M para mag-auction. How? 3M. Ba't puro uso 3M ngayon dito? Parang ngayong araw na to, puro 3M ng 3M. Oo. Pangalawang 3M na to ngayong araw na to dito, 3M, alright. 3M. Baka magkakaroon tayo ng drink. Well, sana, magkaroon tayo ng 3M mamaya. So, lang. Alright, sa 3M, medyo very Mataas. mataas. Ano kayong offer? I don't know kung kahit sa auction, it could hit the price of 3M. Hindi ko masabi. Hindi natin malaman. Baka merong isang diehard fan ng Aegis yung gusto bumili. Di ba? Pero, lalo na nga sa panahon ngayon, Medyo. Totoo naman yun, yung halimbawa, kailangan ibebenta mo siya do sa tamang tao talaga. 'Di ba? For example, may super fan ng Aegis. Kasi yung halaga kasi ng isang bagay, may value yun na subjective, may value naman yun na yung talagang may bentahan na ganon.
Pero ang pinaka-importante kasi doon yung bibili eh. Kailangan maibenta mo siya sa ano eh, sa tamang tao. So, Crisis? I doubt. So, syempre, everybody is holding their money ngayon eh. Parang money is the king. Yeah. So, kailangan, hold ka lang muna ng pera. Di ba? Syempre, bumabasa tayo, sino ba yung kilala, sino ba yung maraming na idol. So, therefore, dun nag-pick yung price, dun siya nagkakaroon ng value. Alright? Pero still, this is a part of Aegis legacy. So, kung may pirma nga siya ng lahat ng member, it could, papasok siya as an Aegis memorabilia that could sell around mga, with the guitar price around 120,000. Yun yung, yes, ganun yung pwedeng maging price as an Aegis memorabilia. Yun ay as an Aegis memorabilia. Pero yung Les Paul, kasi alam ko mahal talaga yung gitara na Les Paul. Tingnan nga natin. Yung Les Paul na 2000, 2000 model. 1,500 to 3,500. So, sabihin na natin minimum, no? Magkano ang $1,500? So, doon sa raw price pa lang, 91,000 pesos na agad. O, let's say, sabihin natin 100,000. Tapos, yung 91,000 na yan, papatungan, sa bagay, brand new ito eh, no? Sabi mo ng 50,000. Pero papatungan mo pa yan ng ng value dahil gamit ng Aegis eh. 'Di ba? Siguro, hindi ko pa napapanood ang buo, pero dapat kahit man lang 100,000. Ganon. 100,000. Kasi when you say, baka nga mamaya, yung model na 2,000 na yan na sinasabi ni Kuya, baka mamaya nag-stop production yan, baka mas mahal pa yan eh. Pero ayon dito sa Google lang kasi pinagbatayan ko eh, na ang bentahan 1,500 eh. I don't know if it's used, not used ba ang sinasabi. Tingnan nga natin. 2,000 Gibson. Gibson Les Paul typically sells for, hindi naman sinasabi yung depending on the model condition. It doesn't matter. Sa eBay pala, so meaning, second hand nga, 1,500. 100,000 nga. Ang Les Paul standard, ay yung classic ba yun? 1,700 to hindi sabihin natin 100,000, pinaka-conservative na tayo. Wag na tayong 100,000. Gitara pa lang. Dagdagan mo pa ng Aegis na 200,000 siguro or 150, ganun. Guitar. Alright? So, syempre, Sabagay, pwedeng baratin ni Boss kasi negosyante siya eh. Kung ang value ng gitara ay mga 100,000 siguro pwede. dadaan pa yan ng mga auctions, dadaan pa yan ng may waiting list pa, it will be on sitting duck pa na parang ilalagay mo siya sa mga forums and everything. Ginagaya niya yung dahilan ni Rick Harrison, yung Pawn Stars na sa US. Wait lang. Hindi tinatawagan lang ako. Call a friend. So, hello, Sir Angelo. Hello. Magandang hapon. Meron lang ako sa iyong itatanong. Yan, expert ba yan? Sinong Angel? Alright? It's a guitar, Gibson guitar, year 2000. Year 2000? Yes. Okay, meron bang particular na may-ari ng Gibson guitar? Aegis guitarista, lead guitarist. Oh, hello po.
Ayan. So, alam mo naman yung Aegis. Oo, kilala ko yan. Oh, sige, anong kanta niya? Yung yung Tamo? yung Ano, yung ano? ulan. Yun, Unan, unan. Ulan. Ano yung ulan? Parang alam ko yun. Ito, basa. Basang-basa ng ulan, walang masisilungan, nabasa ang bumbunan. Yan. Nabasa si Angelo, pag nabasa, walang payong, diretso sa bumbunan kasi walang buhok. Oh, Si Sir Angelo. Kaya siya kalbo. Oh, Sir Angelo, nahirapan kasi ako eh. Kasi, sabi ko naman, Yung Angelo ba na yun? Yung ba yung kalbo na expert niya? Dapat na magsasalita yung talagang maalam sa gitara. na-explain ko naman, syempre, sa mga banda, there's yung vocalista talaga yung mga bida. Well, when they're collecting memorabilia for a band, Hindi eh. Ito siguro yung kinakagalit nila. Kailangan vocalista lang yung ano ba? Hindi eh. Paano si Slash ng Guns N' Roses? 'Di ba? Sikat na sikat yung kahit na gitarista lang yun. it's always the vocalist. Pero to be fair naman, sa karamihan vocalist talaga yung pero hindi sa lahat ng oras. Yun yung may maganda-gandang presyo. Ako So- vokalist. Vocalist, vocal ka, vocal. Forward na natin Is this sa an tawaran. auction piece ba? Well, definitely auction piece yan. Oh, definitely. Pero hindi lang naman yung ito yung gitara kasi hindi lang naman dahil ang may-ari gitarista ng gitarista ng Aegis eh. Ang kwento kanina, dumaan daw dito lahat ng recording ng kanta nila. I think yun, mas higit pa yun na sabihin mo na may-ari, na vocalist yung may-ari, 'di ba? Mas higit pa 'yon, diyan ni-record yung mga yung mga hits eh. Na kanta nila, sinabi ni diyan daw dumaan lahat eh. It's an auction piece, alright? Good news. Meron tayong gitara dyan na walang particular na may-ari pero 1970s. Yung pa lang, starting bid nasa 25 na. Ito, 2,000. Etong 2000, mas yung may-ari yung yung may value. Alright. So, Hindi sa may-ari. sa tingin mo, Di, gitara nga may value na. Gibson Les Paul yan eh. Hindi naman yan yung gitara na nabibili sa JB Music eh. what would you advise me for this guitar? Guitar only. Hindi, piti yung galing dun sa gitarista ng Aegis. Parang hindi maalam yung expert nila, Do you have some provenance pala, sir? Meron po kayong mga pictures na hawak to? Oo. Nahawak ko to? Yes. Meron, marami. Alright, sige. Meron naman mga provenance. Tapos, ito yung natin. Photo matching. Kung binenta na guitar na natana, kasi meron din si Mike Hanopol, di ba? Pero Oo. hindi na Ito. nabili yun, ang alam ko. Ito siya. Oo. Matigas na matigas ka, boss, dati ah. Oo nga. Bata pa. Ano na? Yung gitara nung arranger ni Nora Honor, yun yung last na alam ko, yun sa Dekada auction din, nung Alright. last year, no? Umabot ng yun, from 15, naging 25 yata yan, parang 25 yung niya. So I guess, tingin ko a little bit more than 25 kung papa-auction. Alright. So, yun eh. Yung a little bit. Magkano yung a little bit more? Siguro mga 35, 40, gano'n. Grabe naman, Les Paul naman yan. Kaya pala na-offend yung mga baka akala niya gitarang nabibili lang yan sa sa Santa Mesa. Yung mga replika. Diba? Yung Ibanez nga lang eh. Magkano ba yung isang Ibanez na yun yung gitara no sa Korn eh. Ibanez pala. Man. Guitar price.
Ibanez, ano, $200. May $1,000 pa nga eh. Meron yung mga entry level na Ibanez, $150 to 200. Pero yung mga pang professional musician, umaabot ng ano nga eh, 1,000 oh. $1,000. So 60,000. Tapos, ano ba? Parang hindi naman nila alam yung minsan yung expert sa minsan ito kilala ko diyan minsan si Mike Pagulayan, yung expert niya sa laruan. Naka-negotiate ko na yun eh. Ang hilig nun mag-trade nung mga laruan na ano, yung hindi maganda. 'Di ba? Dapat man lang yung mga maaalam sa gitara. Mas aano pa nga ako diyan kung ang tatawagin mo diyan, yung talagang maalam sa gitara si Attorney Libayan. Yun, baka pa. Pero yung ganyan, men, ano ba? Alright, thank you very much. 35K? Ano yan, AG siya na, siyempre. Oo. Ano, di ba? Sige. Salamat, Sir Angelo, ang bokalista ng Dekada Collectibles. Oh, Dalawa kasi yung value niyan eh. Baka yung ginagamit kasi na gitara ni yung kay Noro Honor na sinasabi nyo, eh hindi naman dekalibre na brand ng gitara yan. It so happen lang na involved lang sa project kay Nora Honor. Ito kasi, kahit na sabihin mo na ano, na let's say hindi siya pag-aari na Aegis, the guitar itself, may value na yan dahil Gibson Les Paul yan eh. oh, di ba? Ay, si Tenta to. Ha? Si Tenta ba siya? Si Tenta, 90s. Si Tenta ka daw. Hindi, 90s. 90s. Alright, maraming salamat. So, abangan nyo din na pala ang auction namin this coming Sunday. Ay, April 26, next Sunday. Alright. See you. Maraming salamat. Thank you. Okay. So, Kasi ano ang alam mo, every time nagbibigay ako ng presyo sa may napatunayan na tao, nahirapan ako. Kasi parang I'm putting myself into your shoe na parang baliktad tayo, ako yung nandiyan. Siyempre, ang dami natin pinagdaanan with this guitar. yeah, dami talaga. Alam din naman natin sa lahat na you've done so much sa music industry as gitarista ng Aegis, di ba? So, di naman kayo sessionistas na in call. So, actually, you're a bonnet yung maglalabas ako ng 40,000 pesos. 20,000. Ano sa tingin mo, Labs? Tama ba decision ko? Ang hirap talaga. Actually, Hindi, it's not the value. Feeling ko, binabash si Boss Toyo. Mukhang wala naman siyang kasalanan eh. Medyo naligaw lang siya ng expert siguro. 'Di ba? Eh, hindi na naman alam ni kahit ako din naman na nandiyan, hindi ko rin naman alam. Siyempre, kung ano yung sasabihin ng expert ko, yun ang aanuhin ko. Yung pinaghirapan nyo. It's the value of the item you're selling to me na pwede kong Na-overlook nila yan. Parang inano nila yung value ng Gibson Les Paul eh. Parang in-underestimate nila eh. Parang ang binibili lang, yung 40,000 na yan, ay yung pagiging Aegis. Hindi nila binigyan ng value yung branding na Les Paul. the future could be an auction. Pwede siyang ma-auction. So sa auction environment, hindi din siya masasell ng sobra taas. Pero sabi ko nga, kung earlier part nung Pinoy Pawn Stars, malaman, nabili ko ito ng Okay na rin lang. Malaki. Pwede na. Total, parang wala na rin akong isipin. ha? Alright? Okay na. Tsaka para merong Aegis memorabilia Sige. dito. Dagdagan mo na ng kaunti. Ano lang? Kahit konti lang. 50,000 pesos. Pwede na. Sige. Alright, sign mo. And if ever, pagka napagawi dito yung ibang members, I would like it to Ay, sign hindi. ng ibang members. Kapag ka dumating na ibang member, syempre dadagdag na ang value niyan eh. Dagdag bayad pa rin yun. Sige. Para
Yan. Pwede tayo, palagay ko din ako ng 8. Pwede Yan, ba? yes. 50, no? Yan. Then yung mga nasa rock community, ito, lalo na yung itong si Rock United PH, tinira nila si Boss Toyo. Sana ba yun dito? Umpisa natin yung unang pagtira nila, no? Wait lang ha. Hanggang sa meron ng bumili. Ayan, no? 50K Gibson Les Paul Aegis guitar versus 450K Martin & Co acoustic guitar. 'Di ba? Ang gumamit si Jason Marvin, ex ni Moira de la Torre. 450K. Pero ito, Les Paul na 'di ba? Kabullshitan, men. Ngayon, nagkaroon na pati pinapakita nila kung ano yung value nung Gibson Les Paul na gitara. 'Di ba? Tapos meron dito parang naapektuhan na si Boss Toyo. Yan, no? Ano sabi dito? Mga kwang-kwang. Parang ito na kwang-kwang. Kwang-kwang. Oh. Ha? Parang matigil na. Puro lang kayo comment. Wala naman. Puro kayong wento. Walang wenta. Kwang-kwang. Ha? So, ang sinabi ni dito, dahil marami na nang bash sa kanya, no? Ang sabi ni Boss Toyo dito, matanong ko lang kung yung Rock United Philippines ba may nailigtas na sa mga nagbabanda. Hindi na naman to eh. Alayo nito, men eh. Tignan mo, parang mentality ito ng mga supporter ni FLF. May nailigtas ka na ba? Hindi kasi yun yun kasi ang usapan eh. Ang usapan dito, hindi, pwede mong i-defend. I'm so sorry po, hindi ko po alam na ganun po pala kahalaga yung gitara. Dapat ganun na lang ang sinabi mo. Or, maging honest ka. Sabihin mo, negosyante po ako, kailangan ko rin pong kumita doon sa transaction, di ba? Ayan, no? Matanong ko lang kung yung Rock United Philippines ba may naligtas na sa mga nagbabanda or may naiambag na ba sa nagbabanda? 'Di ba? Tapos sinabi niya na yung I remember the auction for Sir Gab. I won the Chito Miranda Polo in an auction. I won the FM Polo in auction. Asan kayo nun? Parang sinusumbat niya na, no? Hindi na, nami-miss ni Boss Toyo yung punto eh. Marami kasing na-offend doon sa transaction na parang hindi mo alam yung value. Na supposed to be, ang tagal mo na sa Pawn Stars, parang hindi ka nakapag-establish ng mga tao na maalam sa mga ganyang bagay. Ngayon, may nagsasabi, tibay kasi bebenta ko daw ng 150. Saka ibibigay, malamang gusto nyo kayo na magbigay. Ngayon, parang inamin din ni Boss Toyo na talo siya dito eh. Kasi, ang nangyari, binenta din ni Boss Toyo. Parang inadmit niya rin na nagkamali siya. Ayan o, sandali lang guys, video kinukumpleto ko lang. Andito na ang gitara sa shop para kilatisin. Salamat Boss Toyo. Tamo? Saka lang siya magko-consult sa guitar expert. 'Di ba? After ng transaction, may naitulong din tong Rock United Philippines eh. Dahil kung palalampasin lang nila, kawawa yung taga-Aegis. So, anong nangyari yata, binenta na eh. Ayan o. May binenta na ng 150 at yung 100,000 daw mapupunta doon sa gitarista.
Parang yun na yun nangyari. Ano ba dito yun? Parang nag-give in din si Boss Toyo. Anyway, ano eh. Naibenta rin ni Boss Toyo na 150. Yung 100, binigay sa may ano, sa may, ayan o, 100 para kay Kuya Ray. Ang gitara pala yun, yung unang-unang gitara na binili ko sa Japan. So ito ba talaga, what's the real story behind this? Meron kang gitara dito na hindi ko nabayaran, pinaayos ko. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Pinoy Pawn Stars at katulad ng sinabi ko sa post, pinost ko yung gitara. Nasaan na yung gitara pala? Nasaan na yung gitara, Sir John? Eto na, kasama natin si Sir John ng LG. So, ayan, so, eto na yung gitara na pinaka-controversial ngayon. So, medyo matagal Binawi niya din eh. Parang inadmit niya rin na nagkamali siya, kaya gumawa din siya ng move. lang, walang kontrobersya sa rock word. Parang ngayon lang ulit nagkaroon na-involve yung gitara. So, dito kasama rin natin si Sir Ray. Ayan. At syempre, yung ating napangakuan kung kanino to mapupunta. Yung unang representative, si Sir Mox. Ang bumili talaga ay si Sir Jay ng from Israel pa. Imagine nyo na sa Israel pa yun, nakikipaglaban pa sa mga missiles. Pero, Tama? nabili niya pa. Right buyer talaga. Malamang yung OFW na yun. Ano, OFW ba yun? Di ako sure ah. Ano yun? Fan na fan ng AG siguro yun. Or musician din siguro siya. Na alam niya yung halaga nung ano. Pa rin to, alright? So, katulad nga na sinabi ko, 150,000 to binenta ko. Siyempre, kukunin ko yung puhunan ko na 50,000. At ngayon, siyempre, nabayaran na ako, i-award na natin kay Sir Ray yung 100,000 pesos. Pero siyempre, dito nga tayo dito para maganda yung background natin. Pakita naman natin yung mga gitara natin dito. So, pero Sir Ray, meron lang ako mga konting katanungan. Alright? So, kasi marami din lang mga nag-message. Marami din mga nag-message regarding dito sa gitara na to. Ito ba, ano ba talaga? Is this included in your first album? Na kasi 1999 daw yung album. And nakuha to ng year 2000 nung nakwento mo din sa ating Pinoy Pawn Stars. So, tapos meron pa Oo nga, parang purple or conflict parang, kung 2000 yung gitara na yan. Oo nga, bakit sabi brand, ibang galing sa brand eh. album? Charbel. So, yun yung pala talaga yung nasa photo matching. Photo match. So, ibig sabihin, yun yung nakikita na tumutugma dun sa first album na pinagamit sa recording, ginamit sa kung saan, and one of the mas kilalang gitara. So, ito ba talaga, what's the real story behind Yeah, this? okay, ganito kasi yan, Boss Toyo. Medyo sobrang tagal na, mix na yung mga Yes. memories ko. Pero actually, ngayon, with the help of Mr. Elegy, Yes. na-recall ko kasi unang-una nga doon ko na ipaayos yung shovel ko na hindi ko nakalimutan Yun ko yung na hawak rin. ko kanina? Yung kukunin natin. Yes, kunin natin. So, sige mamaya. Sige, So, sir. ganito yun. Kung hindi siya nag-ano sa akin na mayroon kang gitara dito na hindi pa nabayaran, pinaayos ko. Ha? Saan yan? Hindi ko talaga maalala. And then, it came out na ang gitara pala yun ang unang-una kong gitara na binili ko sa Japan. Okay. That, before the ages kami ha. Before the ages. At yun yung na-bring up dun sa first album. First album pa lang gumawa. Alright. Ito na yung second album. Eto, so malinaw, this is not for the first album. This is from the second album na tama po ba? Tama, So sa second album na to nagamit. So, ano po? Yung Hanggang sa huli. hanggang present, alright. Nagamit sa Marami mga pa rin gigs, pinagdaanan. sa mga events with the Aegis Band. So yun, just to make clarification lang kasi marami nag-message. Actually, there are almost 15 buyers. 15 buyers. Kasi nga naman, mura mo na bili. Anyway, mga kababayan ko, yung video kay Boss Toyo nyo nalang panoorin. No? Yun lang na naging problema, kulang lang sa knowledge. Tsaka, dapat hindi na nag-pride pa si Boss Toyo. Di ba? Madali naman ma-solve yan. Pagka nagkamali,
Ganun ba? Ganun ba ang halaga nito? Hindi ko kasi alam eh. Walang problema. Hindi ko lang po binarat. Sige, ipaano na. Nangyari, nanumbat pa si Boss Toyo bago niya kinonsulta sa talagang expert. Well, ganun talaga. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.